Erev Tov po. At titignan po natin ito, no? Itong mga isinulat po sa atin ng libro po ng Job dito po sa chapter 6. At ito po ay hindi lang basta naisulat dito, 'di ba? Kundi marami po tayong mga makikita po dito na mga lessons na magagamit po natin sa atin pong mga buhay. So sabi dito sa chapter 6, ang sagot ni Job, no? So nakita natin the last time, 'di ba, na may mga conversations na ginagawa, at ito naman panahon naman ni Job ang sumagot. Sabi dito, ang suliranin ko'y paghihirap, kung titimbanging lahat, magiging mabigat pa kaysa buhangin sa dagat. So we can understand, tayo nga lang, 'di ba, yung kapag may mga problema, 'di ba, na alam naman natin na wala pa sa kalingkingan ng mga naging experiences nitong si Job. Minsan hirap na tayo, 'di ba? Alam mo 'yun, hindi ka na makakatulog, yung mga ganun ba, may mga hindi nakakakain, no? Hindi nakakapag-function ng maayos. Sa konti compared dito po sa mga naging karanasan ni Job, at maintindihan natin yung kanyang hinaing, na sinasabi niya, yung kanyang paghihirap, ay kung titimbanging lahat mas mabigat pa kaysa buhangin sa dagat. Ang sakit-sakit lang din kasi nang nangyari sa kanya. Tapos pinakamasakit na tagpo talaga yung alam mo yun, yung mismong yung katawan niya mismo, 'di ba, ay hindi na maayos, dahil doon po sa kanyang mga sakit, doon sa kanyang mga sugat, 'di ba, na nararamdaman sa kanyang katawan, marahil hindi rin 'yan nakakatulog, hindi rin 'yan nakakakain, hindi nagfa-function ng normal yung buhay niya, kasi papaano ka nawala na sa kanya lahat. Papaano ka magtatrabaho? Sino ang kukuha sa'yo? 'Di ba, kung ganun naman yung kanyang kalagayan, no? Anong magiging income mo? Sinong magbibigay sa'yo ng pagkain, no? Maaring may mga naaawa, 'di ba, sa kanya. Pero hindi yun makasasapat, 'di ba, yung awa, 'di ba? Hindi makasasapat yun na kainin or kakainin mo. Sino ang magpo-provide sa kanya, 'di ba? So we can understand na meron nga siyang asawa, pero nakita naman po natin na itong kanyang asawa ay hindi rin ito kagaanan sa kanya. Merong naman siyang mga kaibigan, pero nakita naman po natin, 'di ba, na pinipinpoint po nila na may kasalanan ka. Ginajudge nila itong si Job na may kasalanan siya, kaya niya nararanasan yung lahat ng mga naranasan niya sa buhay niya, no? Sabi dito, kaya mabibigat kong salitay, huwag ninyong ikagulat, no? Yung alam mo yun, kapag dumadaan ang isang tao, 'di ba, doon sa sinasabing mga testings, maganda na may mga kasangga sana siya, na may mga katulong sana siya, Yung alam mo yun, kahit hindi sila, maganda nga nung unang-una, 'di ba, hindi nagsasalita itong mga kaibigan niya, nandun lang sila nakiupo sa kanya ng maraming araw, 'di ba? Pero nagsalita kasi sila, at yun, nakakasakit yun. Dumadaan ka na nga sa pagsubok, tapos pinipinpoint pa na kasalanan mo kasi, 'di ba? May kasalanan ka, kaya nangyayari sa iyo yung mga bagay na nararanasan mo, no? So sabi niya, maganda nga dito kay Job na alam mo 'yun, ipinagpauna niya na kung may mababanggit man siya na mga mabibigat,
ng mga salita, huwag nilang ikagulat, no? Sabi dito, ako'y pinana ng Diyos na makapangyarihan, lason ng palasoy, kumalat sa aking katawan. No? Mabigat na word yun kasi parang sinasabi nitong si Job na alam mo yun, batid lahat ng Diyos sa kalangitan kung ano yung nangyari sa aking katawan, sabi niya. Galit ng Diyos sa akin ay inihanay. Galit ng Diyos sa akin ay inihanay. Madalas ganyan, maintindihan natin yung pinagdadaanan niya. Kasi hindi naman alam ni Job yung mga pag-uusap na nangyari between dito kay Satan, 'di ba? At saka si God. Hindi naman wala siyang kaalam-alam doon sa mga conversations na nangyari. Hindi rin niya alam kung sino, 'di ba, yung may gawa nito, 'di ba, sa kanya, at naintindihan niya, 'di ba, na yung mga pinagdadaanan niya ay inalaw ng Lord, 'di ba, sa kanya. Walang angal ang asno kung sa damo ay sagana, sabi dito, at ang baka ay tahimik kung may dayaming ginunguya. Very naman ito, 'di ba? Very common naman ito, no? Nakakita na po ba tayo, 'di ba, ng baka na habang ngumunguya siya, 'di ba? Habang busy siya doon sa kanyang pagkain, nagrereklamo siya, Ang tao ganyan, may kinakain na nga nagrereklamo pa, 'di ba, sa ulam, pero hindi sa baka, hindi inihalin tulad dito, na sabi niya kung okay, kung sagana yung lahat, wala sanang aangal, Hindi aangal yung asno, yung baka naman ay tahimik kapag meron siyang kinakain, May kasapatan doon sa kanya. At dito maintindihan natin na nawala lahat sa kanya. Uulitin natin yon, na yung karangyaan na meron siya, wala na. Nandun na lang siya nakaupo sa lupa at inaatupag yung kanyang sarili kung paano maiibsan, 'di ba, yung sakit na kanyang nararamdaman, Sabi dito, ang pagkaing walang asin, may sarap bang idudulot? Sabi niya, mayroon bang lasa ang puti ng itlog? Mga kasi dito, mga poetry, ang pagkaing walang asin, sabi dito, may sarap bang idudulot, Maintindihan natin, na ang asin naman talaga ay pampalasa, 'di ba, ng mga pagkain, Bakit ito yung kanyang mga binabanggit, So maaring doon sa kanyang experience, ano ba yung pwedeng ibigay sa kanya? 'Di ba, na pwede niyang kainin, Ano ba, or kahit hindi ka naman makapagtrabaho, paano ka paano ka makakakuha, 'di ba, ng mga gusto mong kainin, Sinong magpo-provide? Wala ka nang kabuhayan, Kasi nawala lahat, 'di ba, sa kanya, Mayroon bang lasa ang puti ng itlog? Wala naman talaga yung lasa, 'di ba? Kaya nga nilalagyan, ng asin, Sa lahat ng iyan ay nawala ang aking gana, sapagkat kung kainin ko man, pilit na ring isusuka. Sa tindi ng kanyang nararamdaman, lalong-lalo na hindi natin masyadong maintindihan, kung ano talaga yung feeling na pinagdadaanan niya, yung kanyang sakit. Pero sinasabi niya dito, hindi ka naman talaga makakain, 'di ba, kapag meron kang nararamdaman, Talagang lumalabas talaga, madalas sa bibig, yung kinakain, wala na siyang gana, Ano ba yung pwedeng ibigay, 'di ba, sa kanya, Ibigay sana ng Diyos ang aking hinihiling, Sa kalagayan niya na 'yon, mga kapatid, 'di ba? Madalas ang mga taong nagdadaan sa ganung katindi ng problema na napagdaanan niya, sinusumpa nila, 'di ba, yung Diyos. Or kaya tinutulungan na nila
yung Diyos upang kitlin, 'di ba, yung kanilang sarili katulad ng binanggit, 'di ba, ng kanyang asawa, sumpa mo na yung Diyos at mamatay ka na. No, pero itong nakita natin dito, kahit sa ganung kalagayan na meron itong si Job, meron pa rin siyang hinihiling. Ano sa Panginoon? At ang sabi niya, ibigay sana ng Diyos yung aking hinihiling, no? Sana ipagkaloob niya ang aking hangarin, no? Magkakaroon ka pa ba ng hangarin sa ganitong klase ng sitwasyon, na meron ka, Job? Oo, meron pa rin siyang hangarin, no? So makita natin dito, hindi niya binibitawan, 'di ba, yung kanyang pinaka malakas, 'di ba, alam mo yun, pinakamalakas na force na pwedeng tumulong, 'di ba, sa kanya. Hindi ganito yung magiging pagtingin niya, 'di ba, sa Diyos, kung hindi mismo niya naranasan, 'di ba, yung pagkalinga, 'di ba, yung pagtulong, yung kapangyarihan, 'di ba, ng Diyos sa buhay niya. Higit ko pang nanaisin at aking ikagagalak ang buhay na taglay ko ay bigyan na niya ng wakas. Patay tayo diyan, no? Alam mo 'yun, meron siyempre dito natin makikita na poetry kasi ito, no? Parang alam mo 'yun, yung mahirap siyang mahirap siyang intindihin kung hindi natin ilalagay yung ating sarili doon sa mismong nararanasan ni Job, no? So yun po yung gagawin po natin, 'di ba, sa mga oras po na ito, na as we continue to study, 'di ba, yung bawat wordings, 'di ba, na nandito, isipin natin na we will put our yung ating mga sarili doon mismo, 'di ba, sa kalagayan po nitong si Job, no? O maintindihan natin 'yon, no, na ano pa bang dahilan ng buhay? 'Di ba? Ano pa bang dahilan ng buhay na wala na sa iyo lahat? 'Di ba? Tapos maaring sa kapanahunan po na 'yon ay hindi rin gumagana. 'Di ba, yung mga maaring mga manggagamot, anong po pwede niyang pambigay din pala, sa mga doctors, no, kung may mga manggagamot man sa kapanahunan na 'yon, ano yung pwede niyang ibili, 'di ba? Nawala nga sa kanya, 'di ba, yung lahat, no? Higit ko pang nanaisin at aking ikagagalak ang buhay na taglay ko ay bigyan na niya ng wakas. Lord, 'di ba? Para matapos na itong paghihirap na ito, wakasan na po ninyo yung buhay ko. Yung alam mo 'yon, yung hindi sinasabi ni Job na patayin ko na lang yung sarili ko. Pero ipinagkakatiwala pa rin niya, 'di ba, sa Panginoon, yung buhay niya, yung meron siya, 'di ba, yung hininga niya, 'di ba, sa kapanahunan na ito. Ang nais niya ay wakasan na ng Diyos, 'di ba, yung buhay niya, no? Kasi dahil doon sa, 'di ba, may mga ganyan tayong mga testimonies din na minsan naririnig, pero hindi niya inisip na ako na lang ang magwawakas, 'di ba, sa buhay ko, no? Lord, hawak mo yung buhay ko, 'di ba? Kung wala din lang patutunguhan, 'di ba? Wakasan na po ninyo. Naranasan na po ninyo 'yon na ipanalangin, 'di ba, sa Panginoon, or hilingin, 'di ba, sa Diyos, no? So we can identify, no? We can understand itong pinagdadaanan po ni Job, no? Kapag nangyari ito, ako ililigaya, sabi niya, kasi 'di ba, pag nawala na yung, alangan naman, pag namatay siya, sa piling ng Diyos, 'di ba, ganun pa rin yung kanyang kalagayan, may sakit pa rin siya, 'di ba? Hindi, no? Mag-iiba yung mag-iiba yung kalagayan niya, kapag nasa piling siya, 'di ba, ng Diyos, no? Sa gitna ng pagdurusa, lulundag sa saya. Sabi niya, alam kong banal ang Diyos,
kaya di ko sinusuway kanyang mga utos. Grabe lang yung pagtingin niya. Di ba? Kasi sa sitwasyon na ito, Lord, kahit naman sa mga mananampalataya, di ba na, alam mo yun, ang mundo kasi na ito, mahirap siya eh. Di ba? Mahirap talagang mabuhay, di ba, sa mundo na ito. Kasi, nandyan lahat, di ba? Ma-experience lahat ng mga sakit, di ba? Mga karamdaman, mga problema, lahat ng pwedeng itest, 'di ba, sa isang mananampalataya nandito sa mundo, no? Dito yung testing place talaga. Bago makarating doon sa ipinangako, 'di ba, ng Diyos na buhay, 'di ba, na walang hanggan. Nakaka-amaze lang talaga, no, itong si Job, no? Kung titignan natin, isa-isahin natin, meron siyang hinihiling sa Diyos. At kung i-magnify pa natin, ang gusto nitong si Job, makapiling, di ba, yung Diyos. At grabe yung kanyang pagtingin, sabi niya, alam kong banal ang Diyos. Banal siya. Sinasabi ng mga kaibigan mo, Job, di ba, may kasalanan ka, di ba, sa Panginoon, kaya yan yung problema mo, no? Nakaranas ka ng ganyan. Pero sabi niya, hindi ko sinusuway ang God kasi alam kong banal siya. Alam kong banal siya, no? Alam kong banal ang Diyos, kaya di ko sinusuway kanyang mga utos. Ang lakas ko ay lubos na, ang lakas ko ay ubos na, di na ako makatagal. Kung wala rin lang pag-asa, ay bakit pa mabubuhay? No? Parang mga sinasabi ng mga depressed, di ba, ng mga tao, kung wala rin lang namang pag-asa, God. Kasi ang hirap naman ng pinagdadaanan mo. Di ba? Ang hirap naman ng kanyang pinagdadaanan. May mga tao nga na nandyan, kinokondemn naman siya. Di ba? Itong kanyang asawa na sana na magbibigay sa kanya, di ba, ng kalakasan. Wala na silang mga anak eh. Pareha silang nawalan ni Mrs. Bang pilyedo nila, Job, ni Mrs. Job, 'di ba? Pareha silang nawalan, pero itong si Job, kahit ganun yung nangyari sa kanya, hindi siya humiwalay, 'di ba, sa Panginoon. Samantalang yung kanyang asawa ay humiwalay, wala na tayong makita, 'di ba, na binanggit nga niya dito kay Job, 'di ba, na isumpa mo na, 'di ba, yung Diyos. Ako na hindi bato at hindi tanso ang katawan ko, 'di ba? Ako'y wala ng lakas upang iligtas ang sarili ko. Kung kaya ko lang, 'di ba, na iligtas yung sarili ko, maaaring sinasabi ni Job 'yon. Kung kaya ko lang gamutin itong mga sugat ko, 'di ba? Kung kaya ko lang maging okay. Naranasan na ba ninyo 'yun, mga kapatid, na dumating sa punto ng buhay niyo, 'di ba, na alam mo 'yun, yung parang ako kasi dati nung nasa hospital, naiinggit ako dun sa mga nakakalakad ng ng mabilis, 'di ba? Ang nararamdaman ng may sakit ay gusto na niyang gumaling. Gusto niya kaagad-agad, 'di ba? Gumaling, no? At dumating din ba sa punto ng buhay natin, 'di ba, na wala ka nang pwedeng gawin, 'di ba? Yung parang ipagkatiwala mo na lang talaga yung buhay mo sa mabuhay at sa mamatay, 'di ba? Hindi ka lalayo or hindi mo iiwanan, 'di ba, ang Panginoon. Sabi ni Job, wala na akong matakbuhan upang hingan ng saklulo. Kaawa lang talaga siya, no? Nakakaawa lang talaga yung nangyari sa kanya. Wala siyang mga anak na pwedeng takbuhan. Siyempre, nandidiri rin sa kanya. Marahil yung mga taong nakakakilala, 'di ba, sa kanya, Napakasaklap lang talaga, no, yung nangyari sa buhay niya, no? Sabi dito, sa magulong kalagayan, kailangan ko'y kaibigan. Tumalikod man ako o hindi sa Diyos na makapangyarihan. So dito, makikita natin yung importance ng merong kaibigan. Paano ba natin i-define yung mga sinasabing mga kaibigan? Kasi magkaiba yung definition ng isang mananampalataya sa definition ng hindi mananampalataya.
At tayo man ay naging hindi rin mga mananampalataya at ang definition natin, 'di ba, ng kaibigan ay yung kasama mo sa gimikan, 'di ba, yung mga ganyan. Masaya, 'di ba, kapag kasama sila, no? Ano pa ba? Pero sa isang mananampalataya, merong description ang scripture, 'di ba? Pagdating sa isang kaibigan, no, na sabi dito, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. No? Sa lahat ng panahon. Dito, makikita po natin yung mga kaibigan po nitong si Job. Isa lang po yun sa mga verses na nagde-describe, di ba, sa pagkakaibigan. Dito sa scripture. Sa punto po ng buhay nitong si Job, kasi wala na nga siyang asawa, sana yung mga kaibigan iintindi sana, 'di ba? Sa kanya, Kumbaga, nandyan sila para tulungan sila. Kasi 'di ba? Ano ba yung isang term ng higit pa sa kapatid, 'di ba, sabi sa scripture? Kung itong mga kaibigan kasi na ito, para mo na rin yang mga kapatid 'di ba? Pag kapatid ay alam naman natin, kayo po na mga kapatid, no? Hindi mo na yan maihiwalay. Kaya importante lang talaga na pipili ka, 'di ba, ng mga kaibigan na the same yung passion as you. Kung nagmamahal ka sa Panginoon, 'di ba? Yun din yung mga kaibigan, 'di ba, na ibibigay sa iyo ng Lord. I don't really believe, 'di ba, na kapag isang mananampalataya ka, tapos ang mga kaibigan mo, mga sinasabi mong mga malalapit mong mga kaibigan ay hindi mga mananampalataya. Questionable yun Di ba? Kapag yung mga kaibigan mo, yung mga hindi mananampalataya. Kasi iba yung mundo nila Iba yung gusto nila, iba yung priority nila. Pero kapag ikaw ay mananampalataya, no, meron ka talagang mga kaibigan. Sila yung mga nasa inner circle mo. Laging alam mo yon, nananalangin sa'yo, 'di ba? Nakasuporta sa'yo, nagre-rebuke sa'yo, 'di ba, sa buhay mo, kasi hindi naman lahat tama minsan yung ginagawa ng isang tao. Sabi niya, kailangan ko'y kaibigan, no? Kakaawa naman tong si Job, 'di ba, kung isa po tayo dito po sa kanyang mga kaibigan, ay iiwanan din ba natin siya? Or iko-condemn ba natin siya, 'di ba, sa nangyayari, 'di ba, sa kanya? Makakapag-stay kaya tayo para hindi ka na diyan sa basurahan, Job, tumira, 'di ba? Pwede bang sa amin ka na lang, 'di ba? Sa amin ka na lang, bibigyan ka namin, susuportahan ka namin, 'di ba? Alam mo 'yon, ipapagamot ka namin. Pero yung mga kaibigan, 'di ba, mga kapatid, nakiupo nga sila doon sa ni Job, doon sa lugar po ni Job. Pero hindi natin nakita sa kanila, 'di ba, na Job, sa amin ka na lang pumunta, 'di ba? Or pwede bang doon ka na lang sa amin makitira? Parang tignan natin as we go on, no, kung may mga ganong tagpo, 'di ba, sa mapapag-aralan po natin. Ngunit sabi dito, kayong mga kaibigan ko'y, naku po, ito pala, di ko maaasahan. Ang sakit naman nun, 'di ba? Ngunit kayong mga kaibigan ko'y, di ko maaasahan, kasi sila yung nandun sa mga oras na ito, no? Ang pinag-aaralan natin. Para kayong sapang natutuyo kapag walang ulan. Wala na kayong mahihita sa akin, 'di ba? Hindi na ako kapaki-pakinabang sa inyo, kaya wala akong maaasahan, 'di ba, sa inyo. May mga ganyang mga tao kaya sila dumidikit kasi meron silang nakukuha, 'di ba, sa iyo. Kasi kay Job nasa kanya na lahat 'di ba? Pero makikita as we continue, 'di ba, mga kapatid, to see, 'di ba, yung importance ng mga kaibigan po natin. Siguro maganda na yun po yung ating itanong mamaya, no, sa ating sharing. Alam mo yun, may mga kaibigan ka nga, pero
Pagdating pala sa sickness or sa problema, iiwanan ka. Diba? Katulad ng mga ginawa, no? Nitong mga kaibigan nitong si Job. So, hindi po sila kaibigan, no? Kaibigan lang sila sa karangyaan, kaibigan lang sila sa, alam mo yon, yung sa magagandang mga panahon, pero pagdating sa mga ganitong klase, kay Job mismo nang galing, hindi ko kayo maasahan. Hindi kayo maasahan. Sabi dito, kung taglamig, ang ilog ay pawang yelo. Sabi dito, pagsapit ng tag-araw, nawawalang lahat ito. Ang ilog ay natutuyo, walang laman, kahit ano. Matindi yung words na ito, di ba? Binabanggit po sa atin, di ba na? Sa description niya, doon po sa kanyang mga kaibigan, wala silang kwenta. No? Wala silang kwenta. Sa paghahanap ng tubig, naliligaw ang mga manlalakbay. Sabi dito, at sa gitna ng disyerto ay doon na namamatay. Grabe yung mga words, no? Sa paghahanap ng tubig, sabi dito, naliligaw ang mga manlalakbay, no? At sa gitna ng disyerto ay doon na namamatay. Na naranasan natin yan, magtitrip sa mga disyerto. Merong tagpo dati sa end of that na alam mo yon yung umakyat kami doon sa taas. Kasama ko yata Sister Emily. Tapos konti lang yung tubig na dala namin. Ang init-init. Yung alam mo yon yung merong ang tubig doon pero ang dumi-dumi naman hindi naman pwedeng inumin. At napaka-importante sa desert yung tubig, no? At kung nandun ka doon sa desert na yon, of course you need water. Yung sinasabi po dito sa atin, 'di ba sa Job, maghahanap ka talaga, no? Kung saan ka makakakuha, 'di ba ng tubig, no? At kapag hindi ka nakakita, doon ka na talaga mamamatay, no? Doon ka na mamamatay. So in connection dito po sa binabanggit niya sa atin, 'di ba? Supposed to be kayong mga kaibigan, 'di ba? Kayo yung tutulong sana dito kay Job. Pero dahil sa hindi kayo maaasahan, walang makukuha, 'di ba sa inyo. Yung para bang hahayaan na lang ninyo, 'di ba? Namamatay yung kaibigan nyo na ito dahil wala kayong ginagawa. Pwede naman sana nilang sabihin, Job, wala kaming capacity to help you. Pero imposible, mga kaibigan sila ni Job. Alam mo yun, yung sa klase ng buhay nitong si Job sa kapanahunan na nasa kanya yung lahat. Tapos ito yung kanyang mga kaibigan. So probably, may mga sinasabi din sa buhay, 'di ba, itong mga tao na ito, but hindi man lang natin makita, 'di ba, sa kanila na ini-offer po nila yung kanilang tulong, 'di ba, dito po kay Job, no? Sabi dito, naghanap ang manlalakbay na taga-Tema at ang mga taga-Seba, ngunit pag-asa nila'y nawala sa tabi ng tuyong sapa. Sa tabi ng tuyong sapa. Job, kung ang sinasabi mo ay inyong sarili, naiintindihan namin. Kasi wala ka nang po pwedeng ibigay . Diba? Wala ka nang po pwedeng, kasi nga, kinuha na lahat sa iyo. Diba? Wala ka nang po pwedeng maibigay kahit anong po pwede mong sabihin, 'di ba, sa mga gustong makinig sa iyo, na ganito yung nangyari sa akin, nagtiwala ako sa Diyos, pero ganito yung nangyari sa akin, na alam kong banal yung Diyos, kaya hindi ko sinusuway yung Diyos, pero tignan niyo ako, 'di ba, ganito yung nangyari, 'di ba, sa akin. Ano yung po pwede mong sabihin, 'di ba, sa tao, no? Wala na. Wala, no? Tuyong-tuyo talaga. Sabi dito yung sapa. Kung ang sarili ni Job, yung kanyang binabanggit, no? Para kayong mga batis na ang tubig ay natuyo. Sabi niya, kaya kayo ay nabigla nang makita nyo yung aking anyo, no? So kung ini-speak naman natin ay itong mga kaibigan po ni Job, ganun din, no?
Ganon din yung makikita po natin, no? Nung makita nila itong anyo po ni Job, nawala lahat sa kanila. Nawala maging yung pagkakaibigan, nawala yung respeto, di ba dito kay Job? Naawa sila. Pero did they offer help? Dito po kay Job, 'di ba? Hindi pa natin siya nabasa, no? At sabi dito, sa inyo ba kahit minsan ako ay nagpatulong? Kailan ba ako humingi sa inyo ng pansuhol? Ako ba kahit minsan na napasaklulo sa inyo? Hiniling ko bang sa kaaway ay tubusin ninyo ako? Parang ang sakit naman nito, 'di ba? Na babanggitin niya, 'di ba, sa mga tao po na ito. Pero ito yung totoo, 'di ba? Ito yung totoo. Hindi ako humingi ng tulong sa inyo. Pero itong isang kaibigan niya, 'di ba? Akala niya nakakatulong siya sa pamamagitan ng pagko-condemn, 'di ba, dito po kay Job. Pagkakamali ko'y sabihin at ako'y turuan. Ako'y tatahimik upang kayo'y pakinggan, no? Kung sinasabi nyo na may kasalanan ako, may pagkakamali ako, sabihin ninyo sa akin kung saan ako nagkamali. Diba? Sabi dito, mga salitang tapat kay gandang pakinggan, ngunit mga sinasabi ninyo'y walang katuturan. Diba, kino-convict nga siya na nagkasala siya. So ano ngayon yung pagkakasala ko? Sabihin ninyo sa akin. Kasi lahat ng mga binabanggit ninyo, walang katuturan, sabi nitong si Job. Kung ang sinasabi ko ay walang kabuluhan, bakit nyo sinasagot itong aking karaingan? Kahit sa mga ulila, kayo'y magpupustahan, pati kaibigan ninyo'y inyong pagsusugalan. Grabe lang, na. Sabi dito, tignan ninyo ako ng harapan. Hindi ko kayo pagsisinungalingan. Lumalabis na ang mali ninyong paratang. Ito kasi yung pinaka masakit sa tagpo sa buhay ng isang tao, yung paratangan ka sa mga bagay na hindi mo ginawa, 'di ba? Wala naman silang kaalam-alam, 'di ba, kung ano ba talaga yung ginawa dito po sa buhay po nitong si Job, pero pinagpipilitan nila, 'di ba, na itong si Job ay may kasalanan. Tigilan na ninyo iyan pagkat ako'y nasa katuwiran. Akala ninyo ang sinasabi ko'y hindi tama at hindi ko nakikilala ang mabuti at masama. Akala ninyo, sabi niya, akala ninyo sinasabi ko'y hindi tama at hindi ko nakikilala ang mabuti at masama. So, just imagine na lang the scene, 'di ba, na nangyayari ngayon dito po sa chapter 6, 'di ba, na pinag-aaralan natin. Kasi matapos nating mapakinggan, 'di ba, yung isang binanggit, 'di ba, ng kanyang kaibigan, sana hindi na lang nagsalita ito 'di ba? Pero hindi niya napigil kasi yung kanyang sarili, no, na sabihin dito kay Job na may kasalanan siya. Pero hindi kasi yun nakakatulong sa panahon ng sa panahon ng mga ganitong klase, 'di ba, ng pagdurusa, at maintindihan natin kung bakit po binabanggit nitong wala talaga akong ginawang kamalian sa Panginoon. Pinanindigan niya 'yon. At pwedeng sabihin ng kanya, bakit ganyan yung nangyayari sa iyo? 'Di ba? Kapag may mga ganon tao, 'di ba, sa paligid ng isang taong nagdadaan sa problema, hindi talaga siya nakakatulong 'di ba? Ewan ko sa inyo kung nakakatulong yung mga ganitong klase, 'di ba, ng mga kasama. Pero sa parte po ni Job, sabi niya, walang katuturan yung mga sinasabi. Hindi yan nakakatulong. Sabi niya, ako nagsasalita ako ng tama, hindi ako nagsisinungaling, 'di ba, sa inyo. Yung mga paratang ninyo sa akin, mali. Hindi inaccept ni Job, 'di ba, yung mga binanggit, 'di ba, sa kanya. So yun po mga kapatid yung ating lesson, at marami pa ito pagpapatuloy natin. Puro ito mga usapan between dito po kay Job, no, at sa mga tao na involved po dito. So Erev Tov po, ito type ko na lang po yung ating question. Inainim pa.